Kamusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Ang kabundukan ng Sierra Madre ay laging nababalot sa makapal na ulap na tila nagtatago ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa lupa. Sa paanan ng mga bundok na ito, nakatago ang isang liblib na nayon, ang Barangay Maligaya, isang lugar na halos hindi naabot ng modernisasyon at tila nakalimutan na ng panahon. Ang mga bahay doon ay gawa sa lumang kahoy at bato at ang mga residente ay nabubuhay sa simpleng pamamaraan, malayo sa ingay at kaguluhan ng syudad. Ito ang pinili nina Alex, Maya, Carlo at Denise para sa kanilang Cultural Immersion Project. Isang paglalakbay upang idokumento ang mga sinaunang tradisyon at pamumuhay ng mga katutubo. Ngunit ang Maligaya ay may sariling mga kwento na hindi nakasulat sa anumang libro at mga lihim na binabantayan ng isang matandang babae. Si Alex, ang leader ng grupo at isang aspiring filmmaker, ay laging naghahanap ng mga kakaibang kwento na maaaring gawing dokumentaryo. Si Maya, ang kanyang kasintahan at isang anthropologist, ay may malalim na paggalang sa mga kultura at mga alamat. Si Carlo, ang photographer ng grupo, ay laging handa sa anumang pagkakataon upang kumuha ng mga makasaysayang larawan. At si Denise, ang pinakabata at pinakamahiyain, ay madalas na nakakaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. At ang kanyang mga premonition ay madalas na nagiging totoo. Sigurado ba kayo dito, Alex? Tanong ni Denise. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan, habang ang kanilang inarkilang jeepney ay dahan-dahang gumagapang sa isang mabatong daan na halos hindi na dinadaanan. Ang mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada ay tila nagpapalim sa lugar at ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang bigat. Parang may kakaiba sa lugar na to. Relax, Denise, sagot ni Alex. Ang kanyang ngiti ay pilit na masigla. Ito ang tunay na Pilipinas. Ito ang magandang kwento na hinahanap natin. Tsaka, sabi ng contact natin, napakabait daw ng mga tao dito. Pagdating nila sa nayon, bumungad sa kanila ang amoy ng basa-basang lupa, kahoy at sariwang halaman. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada at ang mga matatanda ay nakaupo sa labas ng kanilang mga bahay, nakangiti at nagbibigay ng mainit na pagtanggap. Ang kanilang inarkilang bahay ay isang lumang kubo, ngunit malinis at may tanaw sa buong nayon. Ang ganda dito, bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Parang bumalik tayo sa nakaraan. Ngunit habang lumalalim ang hapon, napansin nilang may isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng nayon, sa ilalim ng isang lumang puno ng balete. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, at ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng maraming bagay, mabuti at masama. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay
ng kakaibang bigat sa hangin at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kanila na tila sinusuri ang bawat isa. Siya, si Aling Marta, ang pinakamatanda sa nayon at ang sinasabing tagapagbantay ng mga lihim ng kabundukan. Lola, magandang hapon po, bati ni Alex na may kuryosidad habang lumalapit sa matandang babae. Ang matandang babae, si Aling Marta, ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Alex. Mga taga-syudad, bakit kayo narito? Ang kabundukan ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay hindi dapat kinagalaw. Ang mga matatanda ay nagbabantay sa mga lihim na iyon at ang sino mang magtatangkang galawin ang mga ito ay magdadala ng sumpa sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng babala na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Hindi pinansin ni Alex ang babala. Ang kanyang isip ay nakatuon sa mga kwento at sa adventure. Sa sumunod na mga araw, nagsimula silang magdokumento ng mga tradisyon ng nayon at nakikipag-ugnayan sa mga residente. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pag-aaral, nagsimula silang makarinig ng mga bulong tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa nayon. Mga nawawalang hayop, mga hindi maipaliwanag na sakit at mga panaginip na puno ng bangungot. Ang mga bulong na ito ay laging nakasentro kay Aling Marta na sinasabing may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng kabundukan. Isang hapon, habang naglalakad si Carlo at Denise sa gubat upang kumuha ng mga larawan, nakita nila ang isang kakaibang bagay na nakatago sa ilalim ng isang lumang puno. Ito ay isang uri ng lumang anting-anting, gawa sa mga buto ng hayop at mga pinatuyong dahon na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. May kaunting palamuting balahibo ng ibon na tila galing sa isang kakaibang nilalang. Ano to? Tanong ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kuryosidad. Huwag mong galawin, Carlo, sabi ni Denise. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Parang may kakaibang pakiramdam, mukhang lumang bagay at baka may sumpa. Ito ang sinasabi ni Aling Marta. Ngunit huli na. Naabot na ni Carlo ang anting-anting. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig na tumagos sa kanyang katawan, na tila may bumulong sa kanyang tainga. Narinig niya ang isang bulong sa kanyang isip, isang matandang wika na hindi niya maintindihan, ngunit ang mga salita ay tila nagdudulot ng matinding kaba at pagkaakit. Ang anting-anting ay tila kumikinang sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging malalim. Pagbalik nila sa nayon, nagsimulang magbago si Carlo. Naging tahimik siya at mapag-isa. Ang kanyang mga mata ay minsan ay nagiging malalim at walang emosyon na tila hindi siya ang dating Carlo. Nagiging mas matagal siyang nakatingin sa gubat na tila may naghihintay doon. Ang kanyang balat ay tila mas pumuti at ang kanyang buhok ay tila mas naging itim at mas mahaba na tila nagiging katulad siya ng mga nilalang ng gubat. Ang kanyang boses ay naging mas mahina at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabagal. May nangyayari sa kanya. Sabi ni Denise kay Maya isang gabi, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Parang may ibang presensya sa kanya.
Nararamdaman ko na mas malakas ang presensya na iyon kaysa sa Baguio. At parang may koneksyon sa gubat. Sinubukan nilang kausapin si Carlo, ngunit tila wala siya sa kanyang sarili. Minsan, nakikita nila siyang nakatayo sa labas ng kubo sa gitna ng gabi, nakatingin sa gubat at may binubulong na hindi maintindihan, na tila kinakausap ang isang hindi nakikitang nilalang. Ang kanyang balat ay tila mas pumuti at ang kanyang buhok ay tila mas naging itim, na tila nagiging katulad siya ng mga nilalang ng gubat. Ang kanyang mga kuko ay tila humaba at naging matulis. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising si Alex sa isang kakaibang tunog. Ito ay parang pagkaluskos ng mga dahon at pag-aspas ng hangin, ngunit mas malakas. At may kasamang malalim na pag-awit na nakakapangilabot, na tila nagmumula sa kailaliman ng gubat. Paglabas niya ng kanyang silid, nakita niya si Carlo na naglalakad palabas ng kubo papunta sa gubat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim at ang kanyang mga galaw ay tila hindi kanya, na tila may nagtutulak sa kanya. Sinundan siya ni Alex kasama si Maya at Denise na nagising din sa nakakapanindig balahibong awit. Nakita nila si Carlo na lumalakad sa gubat papalayo sa nayon. Ang mga puno ay siksikan, ngunit patuloy pa rin siya sa paglalakad, na tila walang nararamdaman, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay na hindi nila nakikita. "Carlo, saan ka pupunta?" Sigaw ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Bumalik ka dito. Delikado yan." Ngunit hindi siya sumasagot. Patuloy lang siya sa paglakad, na tila may sumusunod sa isang hindi nakikitang tawag, isang tawag na tila kumukurot sa kanyang kaluluwa. Biglang lumabas mula sa ilalim ng mga puno ang isang figura. Ito ay isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit may mga balahibo sa balat na kumikinang sa liwanag ng buwan at mahabang buhok na parang mga ugat ng puno. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, mas masigla kaysa sa anumang nakita nila, at ang kanyang mga daliri ay mahaba at may matutulis na kuko. Ang kanyang boses ay ang pinakamatamis at pinakanakakatakot na awit na narinig nila, na tila kumukurot sa kanilang kaluluwa at nagpapamanhid sa kanilang mga pandinig. Ito ay isang engkanto ng gubat, isang nilalang na kumukuha ng mga kaluluwa, na naghahanap ng kasama sa kanyang walang hanggang pag-iisa. Ang engkanto ay lumapit kay Carlo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata ni Carlo ay tila nabuhay, ngunit hindi ito ang kanyang sariling buhay. Ito ay ang buhay ng nilalang na kumukontrol sa kanya. At ang kanyang ngiti ay hindi na kanya, kundi isang ngiti ng kasamaan na tila nagpapahayag ng pagkapanalo. "Carlo, huwag!" sigaw ni Denise, na nakaramdam ng matinding takot at pakiramdam ng pagkabigla. "Huwag kang sumama sa kanya." Sinubukan nilang lapitan si Carlo, ngunit ang engkanto ay naglabas ng isang nakakatakot na tunog. Isang halo ng pag-iyak at pagtawa na nagpatigil sa kanila. Ang tunog ay tila tumagos sa kanilang utak, na nagdulot ng matinding sakit, na parang may pumipiga sa kanilang puso at nagpapamanhid sa kanilang mga pandinig.
Ang engkanto ay dahan-dahang hinihila si Carlo patungo sa ilalim ng mga puno, patungo sa isang madilim na kuweba. Ang gubat ay unti-unting lumalamon sa kanila at ang kanilang mga katawan ay unti-unting nawawala sa paningin. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Sigaw ni Maya, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Hindi natin siya pwedeng iwanan. Naalala ni Alex ang sinabi ni Aling Marta. Ang kabundukan ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay dapat na manatiling nakatago. Ang tanging paraan upang mailigtas si Carlo ay ang ibalik ang anting-anting sa pinagmulan nito. Sa desperasyon, kinuha ni Alex ang anting-anting na natagpuan ni Carlo. Sumisid siya sa gubat kasama si Maya at Denise na sumunod sa kanya. Dala ang flashlight ng kanyang telepono. Ang gubat ay madilim at puno ng mga kakaibang tunog at ang presensya ng engkanto ay lalong lumakas. Nakita nila ang madilim na kuweba sa ilalim ng mga puno na tila isang dambana ng mga naligaw na kaluluwa at ang mga anino ng mga naligaw na espiritu ay tila gumagala sa paligid. Nang makalapit sila sa kuweba, nakita nila si Carlo na halos malunod na at ang engkanto ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Ibinato ni Alex ang anting-anting sa kuweba at agad na bumalik sa ibabaw ng lupa habang hinihila ni Maya si Carlo. Nang hawakan ng anting-anting ang kuweba, ang engkanto ay napasigaw. Isang tunog na nagpatili sa mga paniki at nagpabago sa ihip ng hangin. Ito ay tunog ng matinding sakit at pagkatalo na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang engkanto ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang kanyang balat ay nagpalat at ang kanyang mahabang buhok ay unti-unting nawala. Ang kanyang anyo ay naging isang anino at unti-unting naglaho sa ilalim ng lupa na tila bumalik sa kanyang pahingahan. Agad nilang hinila si Carlo pabalik sa nayon. Siya ay walang malay, ngunit humihinga. Ang kanyang balat ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa normal. Ang kanilang cultural immersion project ay nauwi sa isang bangungot na hindi nila malilimutan. Ngunit ang horror ay hindi nagtapos doon. Ang kabundukan ay may mas malalim pang lihim na naghihintay at ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Pagkatapos ng kanilang nakakapanindig balahibong karanasan sa Barangay Maligaya, ang grupo ay nagpasya na umuwi. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot at ang kanilang mga isip ay puno ng mga imahe ng espiritu. Ngunit habang binabagtas nila ang daan, biglang bumaba ang isang makapal na hamog na tila isang pader at ang kanilang jeepney ay tila nawalan ng direksyon. Ang kanilang GPS ay nawalan ng signal na tila may isang hindi nakikitang puwersa ang nagpapalit ng kanilang direksyon. Nawawala tayo. Bulong ni Ben, ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng takot. Hindi ko na makita ang anumang palatandaan. Hindi tayo nawawala, sabi ni Denise. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa hamog na tila nakikita niya ang di nakikita. May nagtutulak sa atin. Papunta tayo sa isang lugar. Isang lugar na matagal nang naghihintay sa atin. Isang lumang mansyon. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, sa gitna ng makapal na hamog,
na tila walang katapusan. Biglang lumabas sa kanilang harapan ang isang lumang mansyon. Ito ay isang malaking mansyon na puno ng lumot at alikabok. At ang mga bintana nito ay tila mga mata ng isang nilalang na matagal nang naghihintay. Ang bakuran nito ay puno ng ligaw na damo at mga tuyong dahon, at ang mga puno sa paligid ay tila nakatitig sa kanila. Anong mansyon to? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala to sa mapa. Hindi ko pa nakita ang mansyon na to sa anumang mapa ng Pilipinas. Ito ang mansyon ng mga naligaw na kaluluwa. Bulong ni Denise. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman na tila hindi sa kanya. Dito nagtatapos ang mga kaluluwa ng mga naligaw sa lupa. Dito sila naghihintay ng kanilang kapayapaan o ng kanilang paghihiganti. At may isang matandang lalaki na nagbabantay dito. Nang makalapit sila sa mansyon, nakita nilang may isang matandang lalaki na nakaupo sa balkonahe, nakatitig sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kanila na tila sinusuri ang bawat isa. Siya si Lolo Pedro, ang sinasabing tagapagbantay ng mansyon. Bakit kayo narito? Tanong ni Lolo Pedro. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng babala. Ang mansyon ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay hindi dapat ginagalaw. Ang mga matatanda ay nagbabantay sa mga lihim na iyon at ang sino mang magtatangkang galawin ang mga ito ay magdadala ng sumpa sa kanyang sarili. Hindi pinansin ni Alex ang babala. Ang kanyang isip ay nakatuon sa mga kwento at sa adventure. Sa sumunod na mga araw, nagsimula silang mag-explore sa mansyon. Ang mansyon ay malaki at puno ng mga lumang kasangkapan na tila matagal nang hindi nagagamit. Iyang mga litrato sa dingding ay nagpapakita ng mga pamilya na matagal nang nawala at ang kanilang mga mata ay tila nakatitig sa kanila. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pag-explore, nagsimula silang makarinig ng mga bulong tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa mansyon. Mga nawawalang gamit, mga hindi maipaliwanag na tunog, at mga panaginip na puno ng bangungot. Ang mga bulong na ito ay laging nakasentro kay Lolo Pedro, na sinasabing may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng mansyon. Isang hapon, habang naglalakad si Alex at Maya sa mansyon upang kumuha ng mga larawan, nakita nila ang isang kakaibang bagay na nakatago sa ilalim ng isang lumang cabinet. Ito ay isang uri ng lumang manika gawa sa tela at kahoy na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. May kaunting palamuting buhok ng tao na tila galing sa isang kakaibang nilalang. Ano to? Tanong ni Alex. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kuryosidad. Huwag mong galawin, Alex, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Parang may kakaibang pakiramdam, mukhang lumang bagay at baka may sumpa. Ito ang sinasabi ni Lolo Pedro. Ngunit huli na. Naabot na ni Alex ang manika. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig na tumagos sa kanyang katawan, na tila may bumulong sa kanyang tainga.
Narinig niya ang isang bulong sa kanyang isip, isang matandang wika na hindi niya maintindihan, ngunit ang mga salita ay tila nagdudulot ng matinding kaba at pagkaakit. Ang manika ay tila kumikinang sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging malalim. Pagbalik nila sa kanilang silid, nagsimulang magbago si Alex. Naging tahimik siya at mapag-isa. Ang kanyang mga mata ay minsan ay nagiging malalim at walang emosyon, na tila hindi siya ang dating Alex. Nagiging mas matagal siyang nakatingin sa mansyon, na tila may naghihintay doon. Ang kanyang balat ay tila mas pumuti, at ang kanyang buhok ay tila mas naging itim at mas mahaba, na tila nagiging katulad siya ng mga nilalang ng mansyon. Ang kanyang boses ay naging mas mahina, at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabagal. May nangyayari sa kanya, sabi ni Denise kay Ben. Isang gabi, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Parang may ibang presensya sa kanya. Nararamdaman ko na mas malakas ang presensya na iyon kaysa sa Baguio, at parang may koneksyon sa mansyon. Sinubukan nilang kausapin si Alex, ngunit tila wala siya sa kanyang sarili. Minsan, nakikita nila siyang nakatayo sa labas ng silid sa gitna ng gabi, nakatingin sa mansyon, at may binubulong na hindi maintindihan, na tila kinakausap ang isang hindi nakikitang nilalang. Ang kanyang balat ay tila mas pumuti, at ang kanyang buhok ay tila mas naging itim, na tila nagiging katulad siya ng mga nilalang ng mansyon. Ang kanyang mga kuko ay tila humaba at naging matulis. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising si Maya sa isang kakaibang tunog. Ito ay parang pagkaluskos ng mga dahon at paggaspas ng hangin, ngunit mas malakas, at may kasamang malalim na pag-awit na nakakapangilabot, na tila nagmumula sa kailaliman ng mansyon. Paglabas niya ng kanyang silid, nakita niya si Alex na naglalakad palabas ng mansyon, papunta sa bakuran. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim, at ang kanyang mga galaw ay tila hindi kanya, na tila may nagtutulak sa kanya. Sinundan siya ni Maya kasama si Ben at Denise, na nagising din sa nakakapanindig balahibong awit. Nakita nila si Alex na lumalakad sa bakuran, papalayo sa mansyon. Ang mga puno ay siksikan, ngunit patuloy pa rin siya sa paglalakad, na tila walang nararamdaman, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay na hindi nila nakikita. "Alex, saan ka pupunta?" Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Bumalik ka dito. Delikado yan." Ngunit hindi siya sumasagot. Patuloy lang siya sa paglakad, na tila may sumusunod sa isang hindi nakikitang tawag, isang tawag na tila kumukurot sa kanyang kaluluwa. Biglang lumabas mula sa ilalim ng mga puno ang isang figura. Ito ay isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit may mga balahibo sa balat na kumikinang sa liwanag ng buwan, at mahabang buhok na parang mga ugat ng puno. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, mas masigla kaysa sa anumang nakita nila, at ang kanyang mga daliri ay mahaba at may matutulis na kuko. Ang kanyang boses ay ang pinakamatamis at pinakanakakatakot na awit na narinig nila.
na tila kumukurot sa kanilang kaluluwa at nagpapamanhid sa kanilang mga pandinig. Ito ay isang tiyanak, isang nilalang na kumukuha ng mga kaluluwa na naghahanap ng kasama sa kanyang walang hanggang pag-iisa. Ang tiyanak ay lumapit kay Alex at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata ni Alex ay tila nabuhay, ngunit hindi ito ang kanyang sariling buhay. Ito ay ang buhay ng nilalang na kumukontrol sa kanya, at ang kanyang ngiti ay hindi na kanya kundi isang ngiti ng kasamaan na tila nagpapahayag ng pagkapanalo. "Alex, huwag!" sigaw ni Denise na nakaramdam ng matinding takot at pakiramdam ng pagkabigla. "Huwag kang sumama sa kanya." Sinubukan nilang lapitan si Alex, ngunit ang tiyanak ay naglabas ng isang nakakatakot na tunog. Isang halo ng pag-iyak at pagtawa na nagpatigil sa kanila. Ang tunog ay tila tumagos sa kanilang utak na nagdulot ng matinding sakit na parang may pumipiga sa kanilang puso at nagpapamanhid sa kanilang mga pandinig. Ang tiyanak ay dahan-dahang hinihila si Alex patungo sa ilalim ng mga puno, patungo sa isang madilim na balon. Ang bakuran ay unti-unting lumalamon sa kanila at ang kanilang mga katawan ay unti-unting nawawala sa paningin. "Kailangan nating gawin ang isang bagay," sigaw ni Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. "Hindi natin siya pwedeng iwanan." Pagbalik nila sa kanilang silid, nagsimulang magbago si Alex. Naging tahimik siya at mapag-isa. Ang kanyang mga mata ay minsan ay nagiging malalim at walang emosyon, na tila hindi siya ang dating Alex. Nagiging mas matagal siyang nakatingin sa mansyon, na tila may naghihintay doon. Ang kanyang balat ay tila mas pumuti, at ang kanyang buhok ay tila mas naging itim at mas mahaba, na tila nagiging katulad siya ng mga nilalang ng mansyon. Ang kanyang boses ay naging mas mahina at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabagal. "May nangyayari sa kanya," sabi ni Denise kay Ben isang gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Parang may ibang presensya sa kanya. Nararamdaman ko na mas malakas ang presensya na iyon kaysa sa Baguio, at parang may koneksyon sa mansyon." Sinubukan nilang kausapin si Alex, ngunit tila wala siya sa kanyang sarili. Minsan, nakikita nila siyang nakatayo sa labas ng silid sa gitna ng gabi, nakatingin sa mansyon, at may binubulong na hindi maintindihan, na tila kinakausap ang isang hindi nakikitang nilalang. Ang kanyang balat ay tila mas pumuti, at ang kanyang buhok ay tila mas naging itim, na tila nagiging katulad siya ng mga nilalang ng mansyon. Ang kanyang mga kuko ay tila humaba at naging matulis. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising si Maya sa isang kakaibang tunog. Ito ay parang pagkaluskos ng mga dahon at paggaspas ng hangin, ngunit mas malakas, at may kasamang malalim na pag-awit na nakakapangilabot, na tila nagmumula sa kailaliman ng mansyon. Paglabas niya ng kanyang silid, nakita niya si Alex na naglalakad palabas ng mansyon, papunta sa bakuran. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilim, at ang kanyang mga galaw ay tila hindi kanya, na tila may nagtutulak sa kanya. Sinundan siya ni Maya kasama si Ben at Denise, na
nagising din sa nakakapanindig balahibong awit. Nakita nila si Alex na lumalakad sa bakuran, papalayo sa mansyon. Ang mga puno ay siksikan, ngunit patuloy pa rin siya sa paglalakad na tila walang nararamdaman, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay na hindi nila nakikita. "Alex, saan ka pupunta?" Sigaw ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng takot. "Bumalik ka dito. Delikado yan." Ngunit hindi siya sumasagot. Patuloy lang siya sa paglakad na tila may sumusunod sa isang hindi nakikitang tawag, isang tawag na tila kumukurot sa kanyang kaluluwa. Biglang lumabas mula sa ilalim ng mga puno ang isang figura. Ito ay isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit may mga balahibo sa balat na kumikinang sa liwanag ng buwan at mahabang buhok na parang mga ugat ng puno. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, mas masigla kaysa sa anumang nakita nila, at ang kanyang mga daliri ay mahaba at may matutulis na kuko. Ang kanyang boses ay ang pinakamatamis at pinakanakakatakot na awit na narinig nila, na tila kumukurot sa kanilang kaluluwa at nagpapamanhid sa kanilang mga pandinig. Ito ay isang tiyanak, isang nilalang na kumukuha ng mga kaluluwa, na naghahanap ng kasama sa kanyang walang hanggang pag-iisa. Ang tiyanak ay lumapit kay Alex at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata ni Alex ay tila nabuhay, ngunit hindi ito ang kanyang sariling buhay. Ito ay ang buhay ng nilalang na kumukontrol sa kanya, at ang kanyang ngiti ay hindi na kanya kundi isang ngiti ng kasamaan na tila nagpapahayag ng pagkapanalo. "Alex, huwag!" sigaw ni Denise na nakaramdam ng matinding takot at pakiramdam ng pagkabigla. "Huwag kang sumama sa kanya." Sinubukan nilang lapitan si Alex, ngunit ang tiyanak ay naglabas ng isang nakakatakot na tunog, isang halo ng pag-iyak at pagtawa na nagpatigil sa kanila. Ang tunog ay tila tumagos sa kanilang utak, na nagdulot ng matinding sakit, na parang may pumipiga sa kanilang puso at nagpapamanhid sa kanilang mga pandinig. Ang tiyanak ay dahan-dahang hinihila si Alex patungo sa ilalim ng mga puno, patungo sa isang madilim na balon. Ang bakuran ay unti-unting lumalamon sa kanila, at ang kanilang mga katawan ay unti-unting nawawala sa paningin. "Kailangan nating gawin ang isang bagay," sigaw ni Ben. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. "Hindi natin siya pwedeng iwanan." Naalala ni Maya ang sinabi ni Lolo Pedro. Ang mansyon ay may sariling mga lihim, at ang mga lihim na iyon ay dapat na manatiling nakatago. Ang tanging paraan upang mailigtas si Alex ay ang ibalik ang manika sa pinagmulan nito. Sa desperasyon, kinuha ni Maya ang manika na natagpuan ni Alex. Sumisid siya sa bakuran kasama si Ben at Denise na sumunod sa kanya, dala ang flashlight ng kanyang telepono. Ang bakuran ay madilim at puno ng mga kakaibang tunog, at ang presensya ng tiyanak ay lalong lumakas. Nakita nila ang madilim na balon sa ilalim ng mga puno, na tila isang dambana ng mga naligaw na kaluluwa, at ang mga anino ng mga naligaw na espiritu ay tila gumagala sa paligid.
Nang makalapit sila sa balon, nakita nila si Alex na halos malunod na. At ang tiyanak ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Ibinato ni Maya ang manika sa balon at agad na bumalik sa ibabaw ng lupa habang hinihila ni Ben si Alex. Nang hawakan ng manika ang balon, ang tiyanak ay napasigaw, isang tunog na nagpatili sa mga paniki at nagpabago sa ihip ng hangin. Ito ay tunog ng matinding sakit at pagkatalo na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang tiyanak ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang kanyang balat ay nagbalat at ang kanyang mahabang buhok ay unti-unting nawala. Ang kanyang anyo ay naging isang anino at unti-unting naglaho sa ilalim ng lupa na tila bumalik sa kanyang pahingahan. Agad nilang hinila si Alex pabalik sa mansyon. Siya ay walang malay, ngunit humihinga. Ang kanyang balat ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa normal. Ang kanilang cultural immersion project ay nauwi sa isang bangungot na hindi nila malilimutan. Ngunit ang horror ay hindi nagtapos doon. Ang mansion ay may mas malalim pang lihim na naghihintay at ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Umalis sila sa mansyon kinabukasan, dala ang mga aral at mga takot na hindi na kailanman mabubura sa kanilang isip. Ang barangay, maligaya at ang mansyon ng mga naligaw na kaluluwa ay hindi lamang mga lugar. Ang mga ito ay mga lugar kung saan ang mga pader sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng mga di nakikita ay manipis at kung saan yung mga kwento ng lagim ay hindi lamang mga kwento kundi mga katotohanan na naghihintay na matuklasan o sadyang nagtatago sa dilim. At habang nagmamaneho sila palayo sa bawat pagdaan ng puno at bawat pag-alon ng hangin, naramdaman nila ang isang malamig na simoy, yung hangin na tila nagpapaalala sa kanila na ang mundo ay puno ng mga lihim at ang ilang lihim ay mas mabuting manatiling nakatago. Ang kanilang paglalakbay ay nagtapos, ngunit ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Ang mga matatanda ay may sariling mga lihim at ang mga lihim na iyon ay laging naghihintay ng tamang pagkakataon upang magpakita. Ang mga hiwaga sa kabundukan at sa mansyon ay mananatiling hiwaga at ang kanilang karanasan ay magiging isang paalala ng kapangyarihan ng di nakikita.